Para sa aton tanan mga kaimanghudan, yana na nakatune ina kag nakamonitor sa aton na programa sini nakagahon, maayo po na aga dida sa inyo. Kag sa aton mga kaimanghudan sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag sa labas sa Pilipinas, maayo na aga man dida sa inyo. Sa tanan gayon nakamonitor sini nakaagahon, aton pasalamatan an aton Ginoo na sa diin bisan nagaabot an mga problema sa aton buhay, nagabot an pandemya na panahon, may bagyo nga nagaabot sa ato na buhay, pero ang ato na Panginoon nagaupod sa aton bisan diin man kita magadto, bisan kita nagatulog, bisan kita may ada sa dako-dako na problema, ang Ginoo wala nagapabaya sa aton. Ang aton lamang gayud mga kaimanghudan na sa diin magatuon kita sa iya tubtob sa kamatayon. Magatuon kita tubtob sa iya na pag-abot. Amo lang ina ang pag-asa naton tanan. Kay kita na mga tao, we like it or not, darating ang kamatayon ni gayud sa aton, kat maranasan natin ang tinatawag na kapahamakan dito sa ating mundo. Aton maranasan inin klasik-klasing mga kapahamakan dahil po tayo ay buhay pa. At ito lang po ang nagka-problema ang tao na buhay pa. So kita mga kaimanghudan na buhay pa yan, kita po ang damo-damo sa problema. Kaya tiis-tiisin natin hanggat sa pagpaparito ng ating Panginoon at hanggat sa kamatayan. Kaya ito po ang pahiwatig ng ating Panginoon na ang nagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya mga kaimanghudan, sa aton po na programa sini nakaagahon, sa hindi pa kita kadto sa uruonhan, aton anay iimbita ang banal na espiritu na amuan magagiya sa aton sini nakaagahon sa aton po na programa. Magapangamuyo po kita mga kaimanghudan. Amay nga balaan sini nakaorason amon ginaapiki didaan namon sa didi, kag nagapasalamat sa imo na pagkamaayo, lalo na sa bilog na gabi na imo kami ginproteksyonan hanggat sini nakaagahon sa diin kami naghiusad sa gihapon sa pag-apiki dida sa imo, kag amon ginapangayo an imo presensya magaupod sa amon, lalo na sini na programa. Law man amon kaupod sa amon mga kaimanghudan na nagakita na yana sa programa, kung diin man sila nagapanood sini nakaorason amon pangabay mo presensya magaupod sa ila kag sa amon tanan. Ngalaw man amon nga ini tanan makahimo sa na pagbago sa amon tanan kag makaandam kami tanan sa imo na pagbalik, law man ini namon tanan kag amon isarig sini nakaagahon sa pangaran ni Jesus amon bugtong na manluluwas. Amen. Mga kaimanghunan sini nakaorason, hindi na kita mag dugay-dugay pa ato na ini tagaan san panahon an aton po na pagadiskasan sini nakaagahon. Ini mga kaimanghudan, isa lamang po ini kapag pahinumdom sa aton tanan. Hindi ini nagapilit sa aton, but ini mga kaimanghudan nagapakonsensya lamang po ini sa aton, dahil po tayo lahat ay mga anak ng Diyos. Kasi ang gusto ng ating Panginoon, lahat po tayo ay maliligtas sa kanyang pagbabalik. Kaya ini na mga pahinumdom sa aton mga kaimanghudan, lalo na didi po sa aton na mga katakin, lauman po naton na ini amuan magagiya sa aton na kita tanan makahanda sa ikaduha na pagbalik sa aton po na Ginoo. So sini nakaorason, sa hindi pa kita magkadto sa unahan mga kaimanghudan, magapamati anay kita sa isa po kakanta. Aton anay pamatian ang isa kakanta mga kaimanghudan, para naman sa diin ikaw kag ako ma-prepare po ang ato na isip sa aton pagpamati sa mga sarumat. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang,
sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y hanay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Okay, pasalamatan po naton mga kaimanghudan an kanta na ato ng pamatian. Kabay nga kita tanan na blessingan sa mauna kanta ipahinumdum sa aton na ang kapangyarihan sa aton Panginoon amo gayud ang kailangan man sa aton na buhay. Lalo na yana na nagaarabot ang mga problema, sakit, pag-antos po sa aton na buhay. So sini nagkaorason mga kaimanghudan, amo po ini an aton tagaan sa panahon sa aton buhay, kay ikaw kag ako, we like it or not mga kaimanghudan, wala siya na perfect sa aton. Lahat po tayo ay may mga kasalanan po. Lahat po tayo ay makasalanan. Itong presentasyon natin mga kapatid, aton po inigin surat sa na Tagalog, kay mayroon pong nag-request po sa atin na kung pwede bisan an akon po na inan isabi, either Cebuano, either Ilonggo, or either Masbateño, basta lang daw Tagalog ang makikita nila ng mga wording. Okay, so pasalamat po kita kay dami pong nag-request po sa aton. Kaya aton po tagaan man sa napansin ang nag-request sa aton mga kaimanghudan. So of course, di kita yana sa Masbate, kaya Masbateño po ang aton i-try na mga salita, may lakip na Ilonggo at Cebuano. Okay? So sini na kaorason mga kaimanghudan, aton po bigyan ng pansin ito pong kumbaga pahiwatig ng Diyos para sa atin, kasi lahat po tayo ay mga makasalanan, no? Wala pong perfecto po sa atin. Kaya nang tayo'y nagkasala mga kapatid, mga kaimanghudan, ang aton po na Panginoon, ang aton na Ginoo mga kaimanghudan, nagkatawang tao para lang kayo na ikaw kag ako magbalik sa aton po na Panginoong Diyos.
sa Isaiah 59 verse 2, ang sabi po didi mga kaimanghudan na ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Dios. Kaya mga kaimanghudan, hangga't yan na aton po na nakikita sa aton mga kaimanghudan, sa aton mga katakin, minsan sa aton pamilya, na iton mga hindi kalugod-lugod sa aton Ginoo, yan po ang nakikita naton. Kaya naging malayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Pero ito po ang nangyari mga kaimanghudan. Bisan pa man ang pagkasala natin ang naging dahilan na tayo ay naging malayo na sa ating Panginoon, but ang aton Panginoong Diyos ay nagkatawang tao na si Hesukristo, na siya po ang tagapagligtas po sa atin, na binalik tayo sa pamamagitan po ng papapako niya sa krus sa Kalbaryo, na sa diin lahat po tayo ay maging Okay, so mga kaimanghudan, patuloy po tayo kasi ang aton po na itong new normal natin na panahon at itong tinatawag na andyan po tayo sa high-tech na panahon. Minsan may signal, minsan wala. Kaya minsan matagal ang aton po pag-broadcast because po sana hindi po unstable ang aton po na signal. So aton iniintindihon mga kaimanghudan. Ito po ang sabi sa Roma 3:23 mga kaimanghudan, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhati at na kaluwalhatian ng Diyos dahil po sa ating pagkasala. Ito po ang pahinumdum po sa aton mga kaimanghudan, at lalo na sa lahat po na nanonood ngayong umaga. Okay? So, I hope na naintindihan natin na wala sa isad sa aton ang perpekto. Kaya ang sabi didi mga kaimanghudan sa 1 Juan 3 verse 4, ang sabi po didi sa banal na kasulatan, ginapahinumduman po kita na ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Bakit po nagkasala ang tao? Dahil po sa paglabag ng kautusan ng Diyos. Ito po ang tandaan natin. So anong gawin natin para hindi tayo magkasala? Ay hindi tayo lalabag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So ano ba ang ultimong kabayaran sa kasalanan? And of course, didi sa Biblia mga kaimanghudan, ang kabayaran ng kasalanan, sabi po didi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po ang sabi po sa banal na kasulatan. No? Of course, kung ito po ay kautusan ng Panginoon, hindi sa tao. Bisan bangani sa tao, minsan hindi pa nakapunta sa kulungan, pinapatay na. Pero an ato na Ginoo nagpahinumdom gayon sa aton na ang kabayaran ng kasalanan kung ini magpapatuloy hanggat sa kanyang pagpaparito mga kaimanghudan, kamatayan gayon. Pero aton hinumduman na si Jesus Christ nagpakamatay para po sa aton lahat. Okay? Kag ang papuntang langit, ang aton po na daanan amo si Jesus Christ. Yan po ang nakasulat sa John 14 verse 6. At sinasabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po ang pagkasabi ni Jesus Christ sa New Testament. So meaning to say, mga kaimanghudan, magatuod kita sa iya. Kaya nga aman, siya ang daan natin papuntang langit, siya ang katotohanan, at siya ang buhay sa bawat isa sa atin. Okay? So itong cross mga kaimanghudan, ito po ang aton po na isipon na si Jesus Christ ay nagpapako lamang gayon para sa iyo kag sa akon, sa aton lahat tanan mga kaimanghudan. Okay? So ano ang mga hakbangin na ating gagampanan upang magkabisa ang kaloob na kaligtasan? Kasi ikaw kag ako ay talagang gusto naman natin na tayo'y maligtas. Wala naman siguro tao na hindi gustong maligtas mga kaimanghudan. Lahat tayo, kahit anong relihiyon natin, kahit pulubi tayo, bisan man ang mga mayaman, nagaisip man mga kaimanghudan, lahat tayo ay nagaisip na maligtas. Pero ito ang tanong natin ngayon umaga mga kapatid.
Ano ang mga hakbangin na ating gagampanan upang magkabisa ang kaloob na kaligtasan? Mga kaimanghudan, una, tanggapin natin na tayo'y makasalanan. Ito lang po ang ating unang hakbang para magka-visa tayo. Ang visa, mga kaimanghudan, yung visa na tinatawag, kung baga nagsakay kita sa airplane, kung pupunta tayo sa ibang bansa, ay kailangan may visa tayo. Meaning, kung wala tayong visa, hindi tayo makapunta sa ibang bansa. Ito ang requirement. Sa Panginoon naman, papuntang langit, may visa rin ang requirements. Unang visa, tanggapin natin na tayo'y makasalanan. Ito po ang nakasulat sa Roma 3:23. Kaya lahat po tayo ay nagkasala. Kaya mga kaimanghudan, kailangan to natin na isip-isipin naman. Okay? Ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po kita. Kaya tanggapin ito natin na kita ay makasalanan. Once na matanggap natin, ibig sabihin na gusto po tayong maligtas. Gusto po tayong mawala ang kasalanan sa ating buhay. Okay? So pangalawa, mga kaimanghudan, once na natapos na natin ang pagtanggap, mananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito po ang kailangan natin, mga kaimanghudan. Mananampalataya kita sa aton Ginoo na tagapagligtas nga mo si Jesus Christ. Okay? Yan po ang pahinumdum sa aton. Sa verse 30, sa 16 sa gawa, nang sila'y mailabas, ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Ito po ang mga kumbagan, ito ang ginatawag nato na an aton po na halimbawa. Kag ito po ang kumbagan guide naton na tayo'y makaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, mga kaimanghudan. Sa 31, at kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito ang katotohanan na nandyan sa banal ng kasulatan. Hindi kay pastor nang galing ito, mga kaimanghudan. Okay? Hindi sa ating salita ngayong umaga, but nanggaling po sa salita ng Diyos. Okay? Una, mga kaimanghudan, para magkabisa tayo, ay tanggapin natin na tayo ay nagkasala. Then, pangalawa, mananampalataya kita sa ating Panginoong Diyos. Kay ang promiso sa aton Ginoo, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sa iyong pananampalataya, mga kaimanghudan. And of course, pag nagatuod kita sa aton Ginoo, ano ba ang atong ginatuodan? Ano ba nga sinabi ng ating Panginoong Diyos? So kung ano ang halimbawa, mag-autos ang ating Panginoong Diyos, kailangan nakasunod rin tayo. Of course, yan. So pangatlo, mga kaimanghudan, ito po ang simpleng adal po natin, magsisi at magpabautismo. Ito po ang pangatlong, mga kaimanghudan. Ito po ang pangatlong visa na saan makapunta po tayo sa langit. Ang atin pong tinatalakay, mga kaimanghudan, para po tayo ay hindi na mamatay, hindi na makaranas ng kaguluhan sa mundo. Lalo na itong kamatayan na sa ating panahon. Dumating ang bagyo, dumating ang mga sakit na hindi nato naaraman, at ang result dito ay kamatayan. Mga kaimanghudan, kailangan po tayo manalig sa ating Panginoon. Una, para makabisa po tayo, mga kaimanghudan, tanggapin natin na tayo ay makasalanan. Yung pangalawa, mananampalataya tayo sa Panginoon. At ang pangatlo, anong pangatlo, mga kaimanghudan? Magsisi at magpabautismo. Sabi po dito sa Marcos 16 verse 16, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumasampalataya ay paparusahan. Mga kaimanghudan, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Simpleng study lang ito, mga kaimanghudan, pero importante ito. Dahil po, bisa ang
pinag-usapan natin dito na makaigwa kita sa visa para masiguro po natin na makasakay po tayo papuntang langit at wala nang ibang sarakyan mga kaimanghudan, only Jesus Christ. Kaya nga man si Jesus Christ, ano gani si Jesus Christ mga kaimanghudan, siya po ang daan, siya po ang kamatuodan, kag siya man ang buhay. Yan po ang dida sa banal na kasulatan. At bakit po tayo magpabautismo mga kaimanghudan? Dahil po sabi ng banal na kasulatan, ang mabautismuhan ay maliligtas. At ang ating sinunod mga kapatid, itong si Jesus Christ na siya pong tagapagligtas natin. Dahil po si Jesus Christ ay nagpabautismo ni Juan. Okay? Diyan po sa Marcos 3 verse 13, at mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Mga kaimanghudan, bisan pagani ang tagapagligtas naton, nagpabautismo para na siya man ang aton po na example sa aton buhay. So itandaan po natin ito mga kaimanghudan. At ang pabautismo mga kaimanghudan, sa madamo gayod na tubig, sa maraming tubig. Diyan ang naging example natin sa tinatawag na baptism. Hindi lang yung isa ka kabo or ang ginatawag na sprinkling, okay, pouring, mga kaimanghudan, wala yan sa Biblia. Diyan sa Biblia mga kaimanghudan, ang makikita po natin yung tinatawag na natin na immersion sa maraming tubig. Meaning doon gayud tayo sa ilalim ng tubig. Okay? Kaya dito sa English word na baptize comes from the Greek verb na baptizo. Itong baptizo, ang ibig sabihin nito ay to immerse. So meaning, damo gayud na tubig, ilubong po tayo sa tubig. No? Sa lexicon, ang baptizo, to dip or immerse or submerge. So meaning, damo gayud na tubig. Hindi kita maniwala sinang pouring or sprinkling kay wala po ina sa Biblia mga kaimanghudan. An makikita nato na itong immersion sa maraming tubig. So hindi naman ibig sabihin na dito gayud kita sa swimming pool, but andida sa Biblia maraming tubig. So kahit saan mga kaimanghudan or drum damo sa tubig, pwede kita dida. Hindi lang ato na pouring or sprinkling. Pwede kita sa suba, pwede kita sa ilog, pwede kita sa dagat, swimming pool, kung ano man ang aton gina-prepare na para sa ginatawag na bautismuhan po natin. Okay? So, mga kaimanghudan, ito po ang pinakita natin na naging example. Ganyan mga kaimanghudan. Okay? So, I hope na naintindihan natin ini. Ito ang hiwag natin mga kaimanghudan. Okay? So, aram na naton mga kaimanghudan ang proseso po. Una, mga kaimanghudan, ano nga ni ato ang una? Ang una, tanggapin natin na tayo'y makasalanan. Pangalawa, ano nga ni, mananampalataya tayo sa ating Panginoon. At pangatlo, magsisi tayo at magpabautismo. Kay nga aman, ito po ang kautosan ng ating Panginoon. At ang buong kautosan ng Panginoon, sabi didi sa Ecclesiastes 12 verse 13, ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Buong katungkulan ng tao mga kaimanghudan, ang pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya mga kaimanghudan, yung nagsisi tayo at nagpabautismo, meaning nakasunod na tayo sa ating Panginoon. Sinunod natin ang ating Panginoong Diyos. Then, pagkatapos diyan, mga kaimanghudan, ito ang gawin natin para tayo'y makasunod, mga kaimanghudan. Invite natin every day, every night, every hour ang Holy Spirit sa aton po na buhay. Kaya hindi naton masunod pag wala ang banal na Espiritu sa aton po na buhay. Okay? Piriton po natin ang atin sarili na makasunod gayod sa aton Ginoo. Kaya ang sabi nga ni Didi sa 1 John 2 verse 4, mga kaimanghudan, pahinumdum ini sa aton tanan.
Okay, pahinumdom ini sa aton tanan. Kay nga aman, ang sabi po didi, ang nagsasabing nakilala ko siya, ngunit hindi naman sumunod sa kaniyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Amo na nga ni na pag nagsisi tayo at nagpabautismo, kailangan ang utos ng ating Panginoon atin nasundin. Kasi pag nakilala lang natin ang ating Panginoon, tapos hindi po tayo nakasunod ng ating Panginoong Hesus na tagapagligtas natin, anong sabi sa banal na kasulatan? Tayo po ay mga mga sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. No? So, kung nakita natin mga kaimanghudan, yung nagaminsay sa media or sa radyo, sa TV, or saan man natin nakikita. Pag nakilala nila ang Panginoon, tapos sa palagay mo wala man nagasunod sa kautosan ng Panginoon, andyan na sa iyo ang pagpili kung ito ba ay tama or hindi. Kaya nga ni ang ating religion, mga kaimanghudan, ay hindi makaligtas sa atin. Kasi kung religious ang religion ang babasihan, mga kaimanghudan, wala tayong inan masabi baga naton na walang kalugod-lugod ang pagpakamatay ni Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo. Okay? Yan, mga kaimanghudan. At wala naman dyan sa banal na kasulatan. Ang magpahinumdom po sa aton, magpadumdum po sa aton ang kamatayan ni Jesus Christ, pagsakripisyo ni Jesus Christ para sa ating lahat. Na sa diin, hindi tayo maawa sa Panginoon, but maawa tayo sa ating sarili. Kaya ang Panginoon, mga kaimanghudan, may kapangyarihan, tayo wala. Kaya pag dating ng ating Panginoon, kawawa tayo pag hindi tayo nakasunod sa Kanya. Okay? Yan lang po. Kung aram natin ang kamatuodan, sundin natin siya. Kasi ang sabi sa Biblia, pag aram natin tapos hindi naman natin sinunod, tayo ay sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Yan po ang didi sa banal na kasulatan, mga kaimanghudan. Kaya kung pwede, mga kapatid na nanonood ngayon, kung saan man kayo sa mundong ito, ay sanay atin po itong tanggapin at ating bigyan ng pansin habang buhay pa po tayo. Kasi ang kaligtasan ay hindi naman ito kay samahan. Ang kaligtasan individual. Tayo pong mga iloy kag ama, mga ama kag mga ina, hindi tayo makaligtas sa ating mga anak, at ang mga anak naman ay hindi makaligtas sa atin. Mga pastor hindi naman makaligtas sa members or padi. Members man hindi makaligtas sa pastors, but individual gayon, mga kaimanghudan. Kaya tugduan naton na lahat po tayo ay maliligtas, mga kaimanghudan. Ang Ezekiel 18 verse 20, ang kaluluha na nagkasala, mamatay, ang anak ay hindi magdadanas ng kasalanan ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay nasa kanya at ang kasamaan ng masama ay nasa kanya. Kaya mga kaimanghudan, habang buhay pa po tayo ay kailangan itong pahiwatig sa bawat isa sa aton. Okay? Ito po ang nagapadumdum kay kita po na mga tao ay hindi po tayo naka-eskwela ng hindi tayo makalimutin. Okay? Okay. So, pang-apat na bisa, mga kaimanghudan, na tayo ay mas makakasiguro na tayo makapunta sa langit, ito pa rin ang mga utos. Okay? Una, mga kaimanghudan, ano nga ni ang aton po na kita na bisa? Tanggapin natin na tayo'y magkasalanan. Pangalawa, mananampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, na amo si Jesucristo, na amo ang tagapagligtas. Din pangatlo, magsisi tayo at magpabautismo. Din ang pang-apat, to pa rin ang mga utos. Aram naman naton, mga kaimanghudan, na hindi man kita hayop, hindi man kita insekto, kundi tao kita. At ang kautosan, sabi po sa Ecclesiastes mga kaimanghudan 12 verse 13, na ano ang sabi nga ni, mga kaimanghudan, ang lahat ay naririnig na natin. Kaya anong sabi? Ang buong katungkulan ng tao, ano nga ni? Pagsunod ng utos ng Diyos, hindi pagsunod sa utos ng tao.
Kaya mga kaimanghudan, padumdum lang po ini sa aton tanan, no? Lalo na sa ating mga kaimanghudan na ayaw maniwala na si Jesus Christ ay Diyos. No? Mga kaimanghudan, si Jesus Christ ang babalik. Okay, sa second coming. Kaya kailangan nakatuon po tayo sa Kanya, lalo na sa ating kapanahonan ngayon. Dito po sa Mateo 19 verse 17, at sinabi niya sa Kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti, ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Mga kaimanghudan, ang lahat na tao ay gusto sa buhay na walang hanggan. Itong sinasabi dito ay buhay na walang hanggan. Kasi we like it or not, may kamatayan po tayo. Kaya itong mga pahiwatig na nakikita po natin at na sinusubaybayan natin ng mga programa, mga kaimanghudan, ito po ang padumdum po sa aton, mga kaimanghudan. Kag mga kapatiran, ito po ang pahiwatig ng Diyos para sa ating lahat. Okay, I hope na naintindihan natin. No? Simpleng study lang ngayong umaga, mga kaimanghudan. Pero dako-dako ang makukuha nato na kunbagan lesson na para sa aton buhay, sa aton pamilya, sa aton mga kapatiran, kag sa aton po lahat. At ito ang promiso ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas, mga kaimanghudan, na si Jesus Christ sa John 11:25. Ito lang po ang ating isipin palagi, mga kaimanghudan. Sabi niya dito, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Mga kaimanghudan, ito po ang promise ng ating Panginoong Diyos. So kailangan hanggat kamatayan ang aton pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na tagapagligtas nga mo si Jesucristo, at hanggang kamatayan itong pagsunod natin. Mga kaimanghudan, while naaram naton ang kamatuudan, hanggat kamatayan kitang magasunod sa iya. So sini nakagahon, mga kaimanghudan, sa simple nating pag-study ngayon, I hope na arama naton ang lahat-lahat na ma-apply man naton sa aton na buhay. Lalo na sa aton mga kaimanghudan dito sa Masbate, kasi nag-aarabot didi sa aton an lindol, no? Then an bagyo. Hindi lang dito, sa buong mundo at sa lahat na nanonood ngayon. So sihanda po tayo, mga kapatidan, sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos na si Jesus Christ. So ngayong umaga, mga kapatid, dito nagtapos ang ating study. At before po kita magtapos, pamatianay kita sa isa ka kantanay. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.
mo ako noon pa inibig. Okay, mga kay manghudan aton na pasalamatan ang Ginoo. Aton pasalamatan ang Ginoo mga kay manghudan sa diin aton na pamatian ang mga pahinumdom sa mga sirumaton sa kanta kag sirumaton man sa banal na kasulatan. Sa sini na kaorason hindi na magid magatugot pa ang aton na oras. Didi lang po kita mag close ang aton po na programa apan sa hindi pa magapangamuyo anay kita para na bigyan kita ng lakas, bigyan kita ng blessing sa aton Ginoo sinining bilog na adlaw. Pangamuyo kita. Amay nga balaan sini na kaorason, nagpasalamat kami sa imo sa diin imo kami kintagaan sa pahinumdom na mga sirumato nakali sa imo. Nga sa diin amuan magagiya sa amon na ang amon pagtuo kailangan magapadayon tuptop sa imo na pagbalik. Buligi kami Ginoong Dios kasi kami na mga katawhan hindi namon ini maaraman, hindi kami makahimo san pagsunod gyud sa imo kun wala ikaw sa amon. Buligi ang amon mga plano sa buhay, buligi ang amon ginahiwag oro adlaw kag lalo na Ginoong Dios imo kami tagaan san kaisog sa pagsunod sa imo nga sa diin kami makahimo gayud tubtob sa kamatayon kag tubtob man sa imo na pag-abot. Lauman namon ang visa na imo gin pahanumdom sa amon na kami tanan magkaroon sadto na bisa amon lauman ini tanan amon isari kag itugyan sa pangalan sa Ama sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Mga kay manghudan, salamat kayod sa inyo na pamati sa nato na programa sini nakaorason ani inyo ubos og suod nga higala Pastor Danilo Susano ingon na lamang kaninyo nga samtang aduna pakitay kinabuhi aduna pakitay paglaom ang Dios mga magapanalangin maayo na aga sa aton tanan.